teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delight in the
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod, maglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Biyaya sa Pasko, uulan ng biyaya sa Pasko, uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan pati ng puso, nakain kay Kristo ang lahat ng tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ayan, magandang umaga po mga kapatid. Welcome po sa ating awit ng pag-ibig. Ayan, so Christmas na po, December na. Merry Christmas po mga kapatid. Ayan, so thank you Lord po. Ang substitute po ako ulit ni Minister Ernie. Ayan, glory to God. So kasama ko po ngayon yung mga kapatid natin from Bulacan Outreach. So siguro po tawagin ko na po sila para ipakilala ang kanilang mga... Ay, sorry. Opening prayer pa po pala. Sige po, magdasal po tayo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito na nagkasama-sama po kami, Lord God. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ito pong aming episode, Lord. Nawa po kayo po ang magbigay ng double portion of your anointing, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, mamutawi sa aming mga labi ang inyong mga salita, at makarating po sa mga kapatid naming nanonood at nakikinig, Panginoon. Maging buhay po ito sa bawat isa sa amin, Lord God. Panginoon, ino-offer po namin ito for your glory. In Jesus' name, Amen. Ayan. So ayun na nga po. Kasama ko po ngayon yung mga kapatid po natin from Bustos, Bulacan. Ayan po. So siguro po sila na po ang magpakilala sa kanilang mga sarili. Unahin na po natin kay Mami. Ayan. Thank you, Lord. Tapos sunod-sunod na lang po. Amen. Good morning, Jesus po. Good morning sa ating lahat. At good morning kay Lord. Ako po si Sister Nelia Dimapilis from Bustos Prayer Group.
Kami po yung dating naakay ni Sister Maring Gonzales at yun po yung aking biyanan, Sister Mona Dimapilis. Siya po yung naging ano namin, umakay para sa gawain na ito. Ngayon po na kay Lord na po si Sister Mona. Alam ko po na masaya na siya sa piling ni Lord at yun po, narito po yung mga anak ko na glory to God, hinipo na po ni Lord at kasama ko na rin po sila, pati na rin po ang mga apo ko. Salamat sa Lord at yun nga po, nandito na kami sa gawain na ito dito po sa Comfy. Maraming salamat po at good morning po ulit. Ayan, good morning Jesus po. Ako nga po pala si Sister Casey Linwalde. Second daughter po ako ni Sister Nelia. And ayun po, asawa ko po si Brother RV na part ng music ministry ng Bulacan Prayer Group. And may dalawa po akong anak, isang 9 years old, tapos isang 2 years old po, si Kaylin, tsaka si Arkin. Ayun po, as of now, housewife lang po ako and nag-aalaga po ng mga bata. And ayun po, minsan hinipo na din po ni Lord para makapag-MC minsan pag Sunday fellowship po. Ayan po. Thank you Lord po. Ayan, good morning po sa ating lahat at good morning po kay Lord. Ako naman po si Sister Chariza Austero. Mas kilala po nila brother bilang si Sieng. Hindi ko po alam kung bakit Chariza napunta sa Yeng. So, yun na po yun. So, ayun po, ako po yung bunsong anak ni Sister Nelia. Meron na din po akong 3 anak. And yun nga po, dati po nasa children lang kami ng Comfy kasi nga po namulat naman po kami na may Comfy na sa amin. At yun po, nakapag-work na rin po ako abroad. Matagal din pong taon, parang 8 years po ako nasa Kuwait before. Then napunta pa po ako sa Abu Dhabi. And ngayon naman po, nandito naman na po ako for good kasama po nung family ko, yung husband ko po, tsaka yung 3 kong anak. So thank you Lord kasi po, yun nga po na naging active po kami dito sa Comfy at sa family po namin second family po namin ng Comfy. Kaya thank you Lord kasi po talaga pong masaya po dito sa Comfy. Kaya yun po, thank you Lord po kasi andito po yung buong family namin. Hello po, good morning Jesus. Ako po si Sister Lovely, panganay na anak po ako ni Sister Nelia. At ito po yung mga kapatid ko. Yan na po yun. Meron po akong 2 anak, si Daven po, tsaka po si Shea. 2 lang po sila. Yung brother husband ko po is nasa Abu Dhabi. Yun po, isa po ako sa music ministry ng Bulacan. Thank Yun you, po, Lord. thank you Lord po. Ay, nakakatuwa naman no na actually po marami tayong members ngayon na nakikita ko na talagang buong pamilya na yung uma-attend. Kasi po dati nung growing up, parang ang nakikita ko yung mga nanay tsaka yung mga anak lang. Pero ngayon po nakakatuwa na kasama na yung mga tatay. Tapos ngayon, 3 generation na kayo ng pamilya na nasa Comfy. Ayun, thank you Lord po. Kung babalikan po natin yung yung history kumbaga, nung paano po kayo nakarating sa Comfy, yung kay Sister Maring, kay Sister Mona, tapos nag-umpisa sa children, tapos ngayon may sarili ng pamilya. Kung siguro tatanungin ko kayo kung ano yung highlight nung buong journey nyo na yun, na nung nag-umpisa kayo, tapos hanggang ngayon na nandito na kayo sa point na to. Ano po yung mga highlights na pwede nyo i-share to encourage din po yung mga, or parang yung gusto nyong maipakilala, kung ano yung ma-share nyo yung naging journey nyo dito sa spiritual life po ninyo. So, anyone? Si ate. Si ate Lovely. Ayan. Ayun po, bali lumaki nga po kami sa Comfy kasi parang elementary po yata, nag-ano po si Sister Venus pa po yung natatandaan namin na sa sa children. Tapos ayun nga po, nag-abroad po kasi ako, so 7 years po ako nawala. Pero na-experience ko po sa Comfy na eto po, okay na po, nandito na po kami ulit. Kumbaga active na po kami ulit kasi yun nga po, nag-abroad ako, so medyo matagal na wala. Na ko po na masaya po dito kasi parang hindi ka lang, kumbaga hindi ka lang nag-ano kay Lord, pero yung sasamahan po ba na parang hindi lang sa ka-church, pero parang may second family ka na nakakasama.
ayun po, kaya po, thank you Lord na nandito kami ngayon, active po kami ulit at thank you Lord kasi isa ako sa music ministry ng Bulacan. Yun po. Ayun. So parang, kung ano yung may share mo out of your journey as a Christian sa pagiging Comfy member is yung nakahanap ka ng second family mo. So simula nung children ka hanggang nung nag-abroad ka at nakabalik, nandun pa rin yung pangalawang pamilya. Amen. Sige, si ano. Siguro po yung pinaka-highlight nung sa Comfy namin, masasabi ko po na, di ba dati po nagko-Comfy na kami, pero yung pinaka-highlight po, masasabi ko na yung ngayon, yun nga po, dati kasi parang, sabi nga po nila, nakikinig ka lang, minsan po, parang makikinig, tapos labas-pasok lang. So ngayon, masasabi ko po na ito siguro yung peak, yung sinasabi po nilang pinaka-peak ng Christian life, pagiging Christian life mo. Ito pong yung nagse-serve kami lahat kay Lord. Yun nga po, yung asawa ko, part ng music ministry, pati po yung mga ate ko, tapos ako po minsan, nag-MC. Parang yung dati po na as in, hindi kami sanay humarap sa tao. Yung pag may prayer meeting po sa bahay, pag mag-share, kunwari may gagawin ako, aalis ako. Naghahanap ng excuse. Opo, gagawa ng excuse kasi nahihiya kang mag-share. Pero ngayon po, ayun, nakakaharap kami sa tao and para magbigay ng glory kay Lord, ng praise kay Lord. And ayun nga po, kasama din namin yung mga anak namin. So, parang kung isipin mo po, hindi siya, yung parang pag yung bata, sasabihin nila, wala namang natututunan yan. Pero pagdating po sa bahay, nakakatuwa kasi lahat po ng kanta ng Comfy, alam na nila, pati yung 2 years old thank ko you, po na Lord. bata. So parang, ayun po, ang sarap po sa pakiramdam na, ayun nga po, lahat kami magkakasama and alam mo po na may nangyayari sa buhay namin na parang transformation po. From 0 to 10, parang ganon po. Oo, parang ayun nga yung sinasabi, no, hindi na tayo baby Christians, na nagmamature tayo, we're starting to take responsibility na meron na tayong role sa church. So andyan na yung nagiging part ka ng music ministry, nagiging part ka ng program, ikaw na yung nag-MC. And because of that service, 'di ba? Akala mo wala lang, pero nakikita mo yung dun sa mga bata na meron palang influence sa kanila. So yun, thank you Lord. Si ano naman, Bunso. Yes po. Ako naman po, siguro po, dahil nga po namulat po ako na may Comfy na po na nag-service dun sa amin every week. Siguro po masasabi ko na sobrang laking parang impact po or foundation spiritually na namulat po ako sa ganong klase na even though po na Catholic kami, pero weekly po talagang nag-a-attend po kami ng prayer meeting. Tapos nakaka-attend po kami ng yung every anniversary, ganyan. So ako po personally, siguro po masasabi ko na, siguro po kung ano po yung spiritual life ko ngayon, sobrang laking tulong din po talaga na bata pa lang po ako, talagang namulat po kami sa gantong gawain. Kasi po iba pa rin po yung, kumbaga ma-differentiate mo po talaga yung meron kang, yung mga bata na may na-attendan silang ganito kasi alam po nila kung yung magagandang asal, yung parang alam po nila yung, ganito, bawal daw yon, oy, sabi ni Lord, ganyan. So, thank you Lord po talagang, kumbaga thank you Lord sa mga lola namin, ganyan, na talaga pong, nung bata kami, akay-akay kami niyan kung saan yung anniversary ng Comfy, ganyan. So, alam ko po na kahit yung mga bata pa kami, parang wala lang kaming, parang bang walang ambag kami sa Comfy dahil naglalaro ka lang, ganyan, nag-enjoy. Pero alam ko po na hindi po magiging gantong kalalim yung spiritual, kumbaga yung spiritual life po namin kung hindi po kami nag-start talaga na nandyan na po si Lord sa amin. Amen. So parang ibig sabihin, no, even at a young age, na-establish na yung foundation. So akala mo naglalaro lang, nakikinig lang, pakalat-kalat lang dyan, pero nandun na pala tinuturo na sa'yo, sino ka, sino si Lord, ano yung tama, ano yung mali, and then pagdating nung nag-adult ka na, mas madali nang hugutin, no? Alam mong, mas madaling magdesisyon kasi mas kilala mo kung sino ka and Yes kung po. sino si Lord sa buhay mo. And si nanay naman po, kayo, Wala anong ko, pass highlight ako po? eh. Hindi po. Ano po, save the best for last. Anxiety po. Hindi po, wag po kayong kabahan. Yun lang po masasabi ko, I am blessed. Amen. Kasi po, unang-una sa lahat, yun nga po, bless ako kasi tunay nga pong buhay si Lord sa buhay namin ngayon. Nawala na po yung aking biyanan, yung brother husband. Pero
nandito po kami ngayon, naglilingkod sa kay Lord. At yun po, masasabi ko pong napakasaya ko dahil ginagamit ni Lord ang mga anak ko. Ako pa nga po minsan yung nawawala eh. Talaga po ba? Opo, minsan ako pa rin nawawala. Tsaka natutuwa po talaga ako kay Lord dahil nga po, yun nga po yung mga share nila sa mga bata. Talaga pong nakakatuwa si Lord sa buhay namin na kumikilos siya ngayon dahil kahit po yung mga apo ko, pag po Sunday tayo ngayon may fellowship, Saturday pa lang po ng gabi, naliligo na po sila. Wow, thank you, Lord. Ganun po kumilos si Lord. Sabi niya, maligo na kayo sa tanghali. Mama, mamaya may kompi. Sa gabi kami maliligo para dire-diretso na. Bihis na lang para hindi malilate. Oh, very Takot good. po silang malate, lalo po yung anak nito. Opo. Daddy, anong oras na? Tingin po ng tingin doon sa sa time nung sasakyan. Kaya natutuwa talaga ako kay Lord. Ay yung nga po yung ngayon po sa buhay namin ngayon, dati po yung parang pas-pas lang yung umattend ka, hindi ka umattend, okay lang. Pero ngayon, pinupost po talaga ng mga bata na talagang maging active kapag Sunday, maka-attend ka ng fellowship. At nakakatuwa po dahil ang mga kapatiran nga po talagang napakasarap ng makasama sila, parang hindi lang kapatid, kapamilya na talaga yung turingan. At yun nga po, yun ngayon, yung batian, talagang bawat isa pag nasa lubong mo, nakakatuwa. Kaya yun po, sabi ko po na blessed po kami dahil kahit mga apo ko, lumalaki po silang may takot sa Diyos. At yun nga po, salamat sa Lord sa gawain na ito, sa Comfy Family na yun nga po, dito kami hinubog ngayon ni Lord. At yun po, thank you kay Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po yung maganda, yung naririnig ko po sa inyo. Yung iba po kasi pag sinabi mong ano yung highlight ng journey mo, parang na-promote po ako, nakapundar po ako ng ganito, binless po ako ni Lord financially. Pero yung ano po niyo, yung blessing niyo na sinasabi is yung buong family talaga, yung commitment kay Lord, at saka yung mga bata na excited, kasama sa, talaga nilulook forward nila yung pag-attend ng Sunday Fellowship. So, napakaganda lang po kasi na to share to everyone na to acknowledge na blessed ka, hindi lang yung mga bagay na financial ito talaga yung testimony na kapag ka yung buong family ay merong relationship kay God, talagang walang kang ibang maitawag doon kung hindi blessed ka, no? So, thank you, Lord. So, doon po tayo sa high yun, di ba? So, ngayon naman po, eto, wala pong iiyak. Pero, ang sunod ko pong tanong, syempre yung mga lows. Syempre po, ang ating buhay, sabi nga po nila, meron tayong mga trials na dadaanan. So, syempre po ngayon victorious tayo, napakataas na ng commitment natin kay Lord. Pero kung meron po kayong may i-share na time na pinagdaanan nyo na to encourage din po yung mga kapatid natin. Kung ano yung mga pwede nyong i-share na siguro sabihin natin na talagang sinubok tayo ni Lord. Sinong gustong mauna? Sino? Si Casey Lino. Sister Sige po. Casey. Ayun po, siguro ang masasabi ko po na pinaka-lowest, yun nga po yung 2024, actually kaka 1 year lang, October 2024 po nung na-cardiac arrest yung sister-in-law ko habang nanganganak po, habang sinisi-CS siya. So masasabi ko yun na lowest point po kasi sa amin pong mag-asawa, yung husband ko yung talagang masasabi kong strong sa amin So ako yung lagi niyang tinataas, parang ganon. Pero that time, nung nangyari po yun, medyo kaka-start pa lang namin maging active nga po ulit sa Comfy, tas nangyari yon. Then, nasabi niya nun na, parang na-question niya, bakit sa amin pa nangyari? Parang ganun sa family ko pa, sa kapatid ko pa. And, kasi nung time na yun, as in parang wala na parang 1 month intubated yung kapatid niya, ganun po. Pero yung baby okay naman. So, nung time po na yon, lahat kami stress. As in, parang dumating sa point na puro galit yung maano mo, hindi mo alam kung may nagawa po bang mali yung doktor, ganyan. Pero, ayun, sabi ko nga po sa kanya, may purpose si Lord, Daddy, and hindi natin alam ngayon, pero in time, malalaman natin kung ano yon. And, ayun nga po,
Tapos nung sinabi ko po na sa kanya na pray lang tayo, walang imposible kay Lord. Tapos parang nung nag-start po yun, doon na din nag-start na yung mama niya tsaka yung brother-in-law po niya. Parang kami na yung nagsasabi na may verse kami na inaano everyday, pinapasa po sa kanila para ma-lift po yung ano nila, yung pakiramdam na walang imposible kay Lord. And ayun nga po, thank you Lord, nung last October 10, nag-prayer meeting po sa bahay sila Brother Dodi. Nandun po yung sister-in-law ko na sinelebrate po namin yung parang second life niya. Kasi ngayon nakakatayo na po siya. And, Thank you, Lord. parang from nasa bed lang, as in sobrang dami pong nangyari sa kanya. And ngayon, okay na po siya. Yun nga po, sabi nga po, ito yung t-shirt for a cause po na ginawa namin. Sabi nga po, di ba, faith does not make things easier, it makes them possible. So ayun po, pinanghawakan po namin to na basta kumapit lang po tayo kay Lord kasi wala po talaga imposible sa Kanya at lahat ng bagay magiging posible po. Ayun po. Amen. Thank you, Amen. Lord. So, ano po, no, kapag ka meron tayong pinagdadaanan, pagka nandun ka sa point na yun, parang ang hirap niyan tingnan na opportunity na para magamit ka ni Lord. Pero yun nga yung sa sharing mo, no? So, dumaan ka talaga dun sa nagda-doubt ka, nagko-question ka, nagagalit ka, hindi mo naintindihan. Pero nakakatuwa kasi dun sa sharing mo, nauna yung trust na kung ano man yung nangyayari, magtiwala tayo kay Lord na it happens for a purpose. Tapos later, nakita mo na ginamit kayo ni Lord para mag-share ng word dun sa in-laws mo. And then ngayon, di ba, makikita mo talaga yung pagkilos ni Lord. So from nakoma siya, tama. Tapos ngayon, okay na, nakakatayo na. 1 year na. Oh, tapos first Christmas niya na okay na siya, di ba? So maganda lang po kasing maging sharing na siguro, kasi yung ibang mga tao kapag nalalaman nila, oh, bakit Kristiyano ka na? Tapos grabe naman yung pagsubok sa'yo na parang life or death, di ba? Pero doon mo talaga makikita kung gaano ka-mighty si Lord. Sabi nga natin, di ba, napagtagumpayan niya na yung death, napagtagumpayan niya na yung sakit, napagtagumpayan niya na yung pain, yung suffering. And then, pag nangyayari yun sa'yo, ako, personally, I take it as an opportunity na to walk doon sa path na nilakaran ni Lord. So parang, 'di ba, it is my honor, Lord, na to experience kung ano yung nilakaran mo dito sa mundo. And doon pa lang, kagaya niyan, testimony mo na yon. So kapag ka merong mga tao na may ganyang pagdadaanan, madali na para sa iyo to share na paano sila maniniwala, paano sila magtitiwala kay Lord. Ayan. Thank you, Lord. Sige, sunod. Sige Si po. Bonso ulit. Ayan, Ako Sister na po. Yeng. Yes po. Siguro po, ako po ang may share ko na isang life testimony na talagang trials po, hindi lang sa akin, kundi sa buong family ko po. Yung nangyari po sa akin nung college po ako na binless po ako ng Lord sa isang baby. So, yes po. So, bunso po ako, pero ako po yung unang nagka-baby sa kanila. Okay. So, yun po, that time po, sobrang hirap po talaga sa akin kasi po yung situation po is complicated dun sa daddy ng baby ko. And, ayun nga po, natakot po ako, pero that time po, active po kami sa prayer meeting nun eh. Alam ko po, kasi po, nung umuwi po ako from Singapore po kasi nag-OJT po ako. So, yun po, nalaman ko po na nabuntis ako, ganyan. Natakot po ako, pero nung time po na sinabi ko sa kanila is 5 months na po yata. After po nun, kinabukasan pa lang, check up na ako agad. So, parang doon ko po na-realize na hindi ka naman talaga dapat magtago sa family mo. Kasi nga po, kumbaga, kung na kay Lord naman po yung family mo, wala ka namang dapat ipangamba. So, alam ko po na yun po yung isa talaga sa big highlights ng trial sa buhay ko. Which is, ang dami po talagang nangyari sa buhay ko. Pero yun po yung isang maisa-share ko na talaga pong blessing yung binigay sa amin ni Lord. Kasi po, parang nagkaroon po sila mama ng mas bunso pa sa akin. Parang naging halos kapatid ko po eh. Parang ganun po yung nangyari. So, thank you Lord kasi po, in 15 years talaga pong napakaganda po nung naging buhay niya. So, kumbaga, hindi man po siya pinagkalooban before na magkaroon ng whole family. Pero syempre po, nagkaasawa naman po ako. So, nagkaroon naman po siya ng
stepfather. Pero yun din po yung ma-share ko ngayon kung gaano kabuti si Lord. At ngayon ko lang po may apply sa buhay ko yung verse na when the time is right, the Lord will make it happen. Kasi parang wala pa pong 1 month. Ngayon lang po, nito lang, nung na-hospital po siya, nag-meet po sila ulit ng daddy niya. So, and thank you Lord kasi po, alam ko po na, kumbaga na kay Lord po kami. Kaya alam ko po na parang nung time po na yun, parang bakit walang hatred. Kumbaga sa amin naman po, ever since wala kaming demand or what. Pero doon po syempre po, sa bata po, alam ko po na may kulang. So sa akin po, wala naman pong problema. Sabi ko sa anak ko, ikaw, ano bang gusto mo? So sabi niya, sige daw po, papuntahin niya. So thank you Lord kasi po, okay na po sila ngayon ng daddy niya tsaka ng family ng daddy niya. So may sariling family na din po yung daddy niya. Pero thank you Lord kasi po, alam ko po na ito po yung time ni Lord na binigay kay Shanika dun sa anak ko po para mabuo po yung... Alam ko naman po na ginawa po namin lahat. Binigay ni Lord po lahat. Kasi po, ang dami na pong mga mami. Ang dami niya pong mami. Para ako pa nga po yung kumbaga, ako na lang yung support Sila yung talagang Sila yung mas Opo, nanay. kaya thank you Lord kasi po yung support po talaga ng family namin. Alam ko pong hindi naman niya naramdaman yun. Pero syempre po, sa puso niya, alam ko po na kompleto po yung pakiramdam niya ngayon. So thank you Lord, yun po yung ma-share ko na parang isang from trials na naging Victory. blessing, Amen. victory. Oo, so napakaganda, no? Kasi si Lord pa rin yung magre-redeem sa'yo. So thank you Lord. Isa yan sa mga siguro common na nakikita nating problema, di ba? Yung early pregnancy or unplanned pregnancy. And then, being a Christian, mas lalo tayong napapako sa krus naku-crucify kapag ka ganun, 'di ba, na kumbaga out of wedlock ganun, 'di ba? Pero doon din natin mas makikita yung grace and mercy ni Lord. Yung ang ganda nung sinabi mo na kapag nagkamali ka, huwag ka nang tumago, huwag ka nang magtago, huwag mo nang iwasan si Lord. So, syempre, una, i-admit natin na meron tayong pagkakamali. Siyempre, importante yun kay Lord na we humble ourselves to God, humingi tayo ng patawad. Pero dapat very clear din sa atin kung sino yung tutulong sa atin. 'Di ba? Kung may mga tao na i-judge tayo or may mga sasabihin sa atin, ile-label tayo ng kung ano-ano. Pero kay Lord, ang isa lang tawag niya sa'yo, yung pangalan mo. And sabi nga, 'di ba, that is the sweetest word na maririnig mo. Tawagin ka sa pangalan mo. So hindi ka niya tatawagin na, rebelde tong batang to, ganito tong batang to. Hindi yun yung tawag sa'yo ni Lord. Ang tawag niya sa'yo is, Yeng. Ganon ka ka-special, ganon ka-personal si Lord. So, Yeng, sige, ganito gagawin natin. Nandyan yung mga kapatid mo, sabihin mo sa mga magulang mo, ano yung gagawin mo to correct. Siyempre po, pagka nagkamali tayo, importante, repentance. When we say repentance, 180 degrees turn. So, hindi na natin uulitin. Pero, again, trust kay Lord and itama natin. So, hindi sa sarili nating kakayahan, kung hindi magtitiwala tayo na kaya tayong baguhin ni Lord. Amen. Ayan. So, si ate naman. Ate. Ako po. Anong pang MMK mo? Pwede po ba dalawa? Okay lang. Okay lang maski madami. Hindi, ganito po. Anong nasa way back 2014 po, di ba nag-Abu Dhabi po kami ng asawa ko. Tapos, di magkasama po kami doon. Ayun po, Nagsaside comment. sabihin na lang po natin na naligaw ng landas. Parang ganun po. Hindi ko na i-detalye kung ilan. Sige po. Wala po kaming narinig. Hindi, basta po, ayun, siguro ilang taon din na parang nandiyan may nahuli ka, nandiyan parang feeling mo, asawa ba ako nito? Parang ganun po. Kasal po kasi kami. Tapos, may time na parang dalawa kayo doon, pero parang mag-isa ka lang. Kasi minsan di mo siya nakakasama eh. Minsan umuwi siya, minsan hindi, nandun. So, ilang taon, dalawa, gano'n, na parang nagtiis ka talaga. Kasi asawa mo di ba? Kaya sabi nga po ni Lord, pag binigyan ka ng ganyan, mahalin mo pa din. Kaso dumating sa point na naghiwalay po kami doon, gano'n. Opo. Siguro, syempre po masakit kasi parang kakapanganak ko pa lang noon sa pangalawa ko Nagbubuntis pa lang ako, sobrang stress na po talaga Tapos, kung mag-isa nga lang din, parang mag-isa nga lang din po ako, ganon. Syempre po,
magpe-pray ka talaga lagi kung paano ka lalakas, kung paano ka bibigyan ni Lord ng paraan, kung paano mo malalampasan to. Yun, dasal po ako ng dasal talaga, lalo na po pag nakikita ko yung mga bata. Sabi ko, ayoko po kasing maging broken family. Ayoko talaga. Oo, you Hindi ko time- po talaga pinangarap. Kasi kami po, masaya po kami eh. Yung pamilya po namin, lalo na po nandyan si Papa. Solid po kami eh. Kahit po kami magkakapatid, hindi po kami nag-aaway yan mula nung bata. Masasabi ko po na, eto po talaga, Sabunatan konti. hindi ko naman po masasabi na ako na breadwinner. Kung ako po yung naiwan kay mama, hindi po. Kasi andyan po yung mga kapatid ko na tumutulong talaga sa akin kay mama para makaraos kami sa araw-araw. Ayun po, hanggang dumating po yung time na, 2 years after po nun, pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hipuin niyo naman yung asawa ko. Gaano kayo katagal na as in nag-separate kayo? Opo. Pero nandun kayo sa Abu Dhabi. Nandun din po kami sa isang bahay. Nasa isang bahay. Hiwalay ng kwarto. Tapos para may separate lives. Opo, ganun po. Tapos, ano po yun bahay po ng kapatid niya. Parang ano po. So, gaano katagal yung gano'n na stranger 1 year kayo? po siguro mahigit or 1 year mahigit. Basta ganun po. Tapos po yun, napapray lang ako kasi tuwing uuwi po, naku, yun na naman. Tingin ko na yung uuwi po siya kasi nararamdaman ko po nandyan eh. Parang ang gusto mo i-ano sa puso mo po kasi, magalit ka para matanggap mo na lang na wala. Ganyan talaga. Kasi meron po talagang, kahit kasal kayo, hindi kayo nagkatuloyan. Di ba may ganun po talaga. Pero sa isip ko po, Lord, ayoko talaga. Parang ganun. Pero dumating ako sa point po na, sige, okay na ako, tanggapin ko na lang. Ganun po. Tapos, makikita ko lang po yung mga anak ko, kausap ko. Sabi, minsan nahanap po yung daddy nila, ganun. So, yun po yung mas masakit, di ba? Yung hanap yung daddy mo, hindi mo ipakita kasi nga, wala po ganyan. Nandyan siya, pero hindi naman nila nakikita, nakakausap. Hindi nila nakikitang magkasama kami. Ganun po. Tapos parang, nagsimba po ako nun eh. Nagsimba po ako dun sa kasama ko yung kasamahan ko sa trabaho po. Tapos, umiyak po kay Lord kasi di ba sa kanya ka na lang talaga lalapit eh. Amen. Actually, dapat siya talaga yung una. Amen. Pero siya din dapat yung huli. Dapat po ganun. Tapos di ko alam kung ano, siguro si Lord po. Kasi, Ayaw na nga niya tapos baligtad na nangyari po eh. Ano na? opo, kasi po siguro nung nakikita po niya ako na, ay okay na to. Kasi ganyan, nag-aayos na, nag-aano na. Kumbaga naglilibang-libang na ako. Dati po kasi bahay lang, iiyak ka, ganyan. Nakikita kanya na parang lugmok ka eh. Di ba minsan po, ganun, hindi naman sa pag-aano. Pag nakikita ka ng tao na gano'n, lalo kang parang kakaawaan ka, parang ano. oo. So, ang ginawa ko, magpaganda nga ako, ganyan-ganyan. Ayun po yung Pag ginawa ko po secret. talaga, lumalabas ako, which is hindi ko ginagawa talaga dati kasi bahay, trabaho lang ako. Hindi po ako mahilig talaga lumabas. Tapos siguro napapansin niya yon na, okay na to ganyan-ganyan. Parang- Tapos, yun, siguro hinipo na rin siya ni Lord, binatukan pa siguro siya. Napalakas ba? Opo, yun, nakipag-ayos po siya sa akin, nag-sorry, ganyan-ganyan. Tapos, ayun po, nung una, syempre, ang tiwala po kasi hindi naman sa hindi na mababalik, pero mahirap na. Mahirap nang ibalik. Totoo po yun. Pero sa kakadasal ko siguro kay Lord, bumalik kami sa normal. Thank you Lord po na gano'n yung nangyari sa amin. Kasi unang-una, ang inisip ko yung mga bata eh. Tsaka ayoko nga po na gano'n na mawala ng daddy yung mga anak ko. Sabi ko kay Lord, Lord, buhay ka talaga. Pinakinggan mo talaga yung yung pray ko na hipuin mo siya, hipuin mo na umayos yung isip niya na na siya na tawag dito, na ayusin na niya yung buhay niya, hindi para sa kanya, kundi para sa mga anak ko. Ganun po. Tapos, awa po ni Lord, awat grasya ni Lord. 4 years na kaming, kumaga hindi magkasama kasi po nasa Abu Dhabi pa din siya, pero ako nandito. Hindi po kami nag-aaway yata kahit isang beses. Wala po. So parang yung maturity din po siguro namin nandun na yung parang hindi mo na isip, nasa na kaya to, ganyan-ganyan. Kasi madalas nga po siya pa yung mas naka-update na ako yung minsan hindi pa makapag-chat kasi sobrang busy po sa bahay, sa trabaho, sa mga anak ko, ganon. So yun po yung isa.
Pwede pa po ba isa? Para pwede pa, hanggang pero 4 po tayo. mag-ano muna ako. Magko-comment muna ako. Nakakatuwa lang kasi, marami tayong, sabi nga, di ba, horror stories ng mga married, ng mga couple. Tapos nakakatuwa lang na posible pala talaga na parang bumalik sa dati. Na parang as if walang nangyari. So thank you Lord. Talagang, well, kung ako para sa akin si Lord lang talaga yun. Kasi parang, ang hirap ibalik yung yung tatanggapin mo ba na alam mo ganito mga nanay kayo tatanggapin mo pag ganun ginawa. 'Di ba hindi lahat ganun ang isasagot na sige back to zero tatanggapin pero may bugbog muna. Ayun, hindi. Pero thank you Lord kasi 'di ba? Parang for me ikaw din yon yung courage na magtiwala ulit, na tanggapin ulit and nakakatuwa kasi sabi mo nga hanggang ngayon kasi yung iba may trauma. So parang, although walang ginagawa, pero yung tamang hinala, pero yung sa inyo, as in completely healed and completely sealed ni Lord na walang butas na talagang pinanumbalik yung relationship niyong mag-asawa. So talagang napakalaking niyan, victory. Opo. So siguro kung merong mga couples na merong ganyang pinagdadaanan, pwede mong sabihin, oo, posible. Posible yon kay Lord na you can go back na parang walang nangyari. Basta nakakatuwa lang din kasi alam mo yung yung importance nung yung marriage, yung sanctity of marriage, yung pag-honor nyo dun sa marriage kasi alam naman natin sa point ngayon yung mga tao minsan yung marriage is out of convenience. So kapag ka-inconvenient na, halimbawa may sakit na yung isa, iwanan na kita, bahala ka na dyan. O kaya kapag may ginawang sobrang masama sa'yo, kaysa mag-suffer ako sa ginagawa mo sa akin, break na tayo, parang ganon. Pero nakakatuwa, sabi ko nga, nung naririnig ko yung mga ganon, na parang bakit normal na lang sa society natin ngayon ang naghihiwalay. Samantalang ako nung panahon ng mga nanay natin, parang kahit na isauli mo sa nanay niya, pagka isang araw magkasama na ulit, kasi for me, ganun nila i-honor yung marriage, na si Lord ang nag-institute niyan. Diba sabi nga kung sino ang pinagsama ni Lord, huwag paghiwalayin ng tao. So, and it takes two to tango. Kung hindi ka naging courageous to forgive, hindi ka mahal ulit na walang condition, hindi mangyayari yon. And alam natin, sabi mo nga, si Lord lahat yon. Kasi kung sa atin, may record of wrongs tayo sabi ni Lord, love does not keep a record of wrongs. So mahirap, it is challenging, pero sabi nga po ni Sister Lovely, it is possible with God. Ayan. Sige, yung second MMK naman. Yung pangalawang MMK, ilan po ba yan? Yung pangalawa po, ayun, yung nangyari nga po kay Papa. Nakwento ko lang din na 2021, bakasyon ko lang po from Abu Dhabi to Pinas po. Yun po, nangyari po is, naka-quarantine po ako kasi COVID po. Bakasyon lang, tapos kachat ko pa si Papa, ganyan po. So nasa hotel ako. Natutulog na nga po ako noon Natutulog ako ng mga 10:30 po yata. Tapos may tumawag, nakita ko po yung asawa ko tsaka yung pinsan ko. Sabi ko, bakit tumatawag? Ano pa po? Parang group chat na hindi naman talaga ginagawa, gano'n. Tapos, ang sabi, yun nga, parang inunti-unti po nila ako na sinabi po nila sa akin na si Papa wala na, ganyan. So, nandun ka. Imagine po, nandun ka sa hotel, ikaw lang mag-isa. Gusto mong umiyak po nun, pero parang hindi pa nagsisink in ng agad Parang feeling mo, ba ito nananaginip ba ako, ganyan-ganyan. Wala pa. Tapos, hanggang sa, ayun nga, nakita ko na may mga post na gano'n. Siguro po, isa rin po yun sa lowest point po ng buhay ko na hindi ko po makakalimutan talaga. Kasi, biruin mo, nandun ka na sa Pilipinas magkikita na kayo ng pamilya mo. Kachat mo pa kani-kanina lang, tapos biglang, yun nga po, kinuha na ni Lord. Siyempre po, nung una, nagtampo po talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit si Papa? Napakabait po nun Wala pong masasabi na napakasipag, ganyan. Lahat. Siya po kasi nag-alaga sa mga anak namin ng time na nandun kami sa abroad. Sige lang po. Sobra po talaga, wala pong masasabi sa kanya.
kahit nga po nung nagka-problema po kami ng asawa ko, wala pong ibang sinabi yon, ayusin nyo. Which is sa ibang father, hindi mo maririnig po yun. Baka sabihin pa po, hayaan mo na siya, ganyan. Pero doon wala pong maririnig. Nandito din naman kami, ganyan. Puro ganun po. Kaya po nung nawala siya, parang nawalan po talaga kami ng isang paa. Totoo po yun kasi, ayun nga, yung biglaan na ganun po, mahirap pong tanggapin yung biglaan. Parang hindi mo alam paano ka magsisimula, ganun. Tapos ang hirap din na naranasan namin na yun nga, nawalan po kami ng ama, nawalan ng asawa si mama. Na si papa po kasi si papa lahat. Luluto, siya lahat ng trabaho. Wala pong masasabi doon talaga. Hindi po yan tumitigil gumawa kahit po hanggang gabi. Actually, bago pa po yan, bago mamatay daw po. May bumili pa sa kanya ng alak. Nagtinda pa sa... Opo, nagtinda pa siya. Ayun, pero habang tumatagal po na, sabi nga, parang naano ko po sarili ko na walang ibibigay si Lord na hindi mo kaya. Amen. Kasi po, na-realize ko din na, diba, lahat po ng bagay na nangyayari is may dahilan. So, ang dahilan na nakikita ko po habang tumatagal, siguro kung kaya nangyari to, gusto kasi ni Papa mo at ni Lord, makauwi ka, maalagaan mo yung mga anak mo, na mag-for good ka para makasama mo yung mga bata. Kasi dati pa po gusto ni Papa yun eh. Dahil yung isa ko po, lumalaki na rin, nagdadalaga na. Yung isa ko po, iniwan ko po, 2 weeks old pa lang po yun. Oh, grabe. Totoo, sa kanila po naiwan. So, nakita ko po, siguro sabi ni Lord na, diyan ka na para maano mo yung mga anak mo. So, at kung wala din po ako dito, kung nag-abroad pa ako, wala po ako sa Comfy. Hindi po ako magiging active sa Comfy. Na isa po sa pinagpapasalamat ko kay Lord talaga. Iyan nga po, tsaka yun sa pagiging music ministry. Natutuwa din po ako kasi dati po kasi parang pag Sunday, ako'y tinatamad talagang gumising ng maaga. Nung wala pa po kami sa Comfy, parang magsimba pero ganyan. Pero ngayon po, aga kong gumigising, ganyan. Tapos sabi ko, magpa-practice pa kami ng kanta. Sa bahay po, nag-practice din kami yon. Kaya, yun lang po. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. So, isa po siguro sa mga greatest na challenges natin while nandito tayo, no, yung loss of loved one. Kasi syempre, may role sila sa buhay natin, tapos biglang mawawala. Lalo na kapag napakabuti nung taong nawala. Pero kung ako po, ma-share ko lang, kapag ka meron nawawalang tao sa buhay ko, yung nag-pass away nga po, ang iniisip ko kasi is na-promote sila. Ganon talaga. Yun yung inaano ko, na na-promote na sila kay Lord. Na kasi, well, siguro po, it is my way of coping with the loss. Na para hindi mo siya tingnan na something na very sad, 'di ba? Although, ang sadness naman po, ang loneliness, syempre, healthy emotion po yan. Kailangan talaga natin yan kasi tao lang po tayo eh. Pero, tinuturuan din tayo ni Lord how to cope up with those emotions. So sabi nga po, 'di ba, you can feel anger, you can feel loneliness, you can be sad, pero what you do with your emotion, sometimes yung mga tao po kasi sa sobrang galit, sa sobrang lungkot, doon na nakakagawa ng kasalanan. So, yun po, ma-share ko lang po sa inyo, sana makatulong na ako, yun yung iniisip ko, ay na-promote na sila. Andun na sila kay Lord kasi wala na silang suffering, wala na silang pain, 'di ba? Masaya na, wala stress. Masaya na sila kay Lord, lahat, 'di ba? Nagkakantahan na lang sila doon. So, yun yung parang ang sarap lang isipin na yung taong mahal mo ay maganda na ang kalagayan ngayon. And excited ka na, hindi pa naman siguro pero ano, 'di ba? Alam mo kung ano yung nilook forward mo. So, in God's timing, 'di ba? So, yung mga taong masasaya, isa yan dun sa, kumbaga, paano ba, pagkakakilala na Kristiyano ka, na even sa ganyang situation, yes, may loss ka, pero nandun yung trust, nandun yung understanding na kaya nangyari yung mga ganitong bagay kasi kumilos si Lord. Kasi siguro kung nandito pa si Papa nyo,
balik ka pa sa, nandong pa kayo sa Abu Dhabi. Pero dahil sa nangyari ang dapat mangyari, mas naging committed kayo kay Lord. Nasa music ministry ka, na nakakasama mo si nanay, kasama mo yung mga anak mo. So, everything works together for good. Ayan. And dun sa mga tao rin po na higit na masaya sa araw na to, ay yung may mga birthday ngayong araw. Di ba? Ang ganda ng segue. Yung mga may birthday po sa araw na to, batiin na po muna natin. Ayan po, December 6, 2025. Happy birthday, Sister Aida Garcia, Brother Timothy Borja, Sister Sylvia Villanueva, Sister Elise Sahul, Sister Kim Sepulveda, Sister Mariel de los Santos, Brother Nico Pagulayan, Sister Jen Hernandez. Ayan, happy birthday po mga kapatid. Enjoy your day. Happy birthday, mga kapatid! Ayan, so after nga po nung kwentuhan natin, may i-offer pong kanta yung mga kapatid po natin kay Lord. Amen. Purihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon. Thank you, Lord. Pupurihin kita ng buong puso ko, 'di ba? Kailangan talaga para magawa mo 'yun, dapat kilala mo talaga si Lord, no? Ayan. So, syempre po, save the best for last. Ready na po ba si Mami? Wala po bang director dito, Brother Erning? Wala po bang director ng GMA, yung pong pamilya ko, yung mga pang ano po talaga, drama. Hindi po. Ikakas Joke lang na. po. Sige po. Kung kayo po naman, siyempre po, nag-share na yung mga anak nyo, yung low points in their Christian life. Pero kagaya nga po ng every Christian story, victory pa din yon. Even if sa world, tatawagin natin yun na mga trials and tribulations, kumbaga. Pero still, we look at it as our victory pa din po. Kung kayo naman po, ano yung mga MMK episodes in your life? Kasi po kay Sister Lovely, isa. Kay Sister dalawa. Kay Sister Kaysilin, isa. Kay Sister Yeng, isa din. Ilan po inyo?
Sige po. Lima daw. Dami. Sige po. Kayo po, ano yung siguro may i-share para rin po na maaaring may mga kapatid tayo na nasa ganung sitwasyon, so nakaka-identify sila, and ma-encourage nyo rin po. Ayan. Kung ano po yung pagsubok na sa palagay nyo ay talagang low point in your life. Unang-una po, yun nga po, yun sa bunso ko dati, nung nag-aaral siya noon nung time na yun na nabuntis siya. Yun nga po, nagulat kami, syempre po, bilang magulang, syempre, pinag-aaral mo yung anak mo, tas mababalitaan mo, nag-OJT lang ng Singapore na buntis. Di po ba bilang isang inaasahan mo na, hindi ko iniisip na mangyayari yun. Pero sabi nga, nung iba, sinasabihan nila ako, tanggapin mo na kasi anghel yan. Swerte sa buhay niyo yan. Marami pong ganun. Marami nagsasabi na. Kasi po kung ilang himatay ako nung nalaman kong buntis, talaga po mga 10 sigurong Hindi nyo po himatay ako. tanggap. Or Nakakagulat nagalit po kasi kayo. sis, di po ba? Opo. Nakakagulat. Kasi nag-aaral siya galing siya Opo. ng Singapore Opo. Sabi pa nga po, Singaporean Ang Made nakakontent. in Singapore. Sabi ko, ang bilis naman makakilala ng Singaporean. Naka-boyfriend agad. OJT lang. Yun po, may nagsabi sa amin na tanggapin mo ng maluwag sa kalooban nyo kasi si Lord ang nagbigay niyan. Anghel yan. Anghel yan na swerte. Kaya yun po, swerte daw. Blessing. Blessing. Kaya yun po, nag-isip din po ako, syempre po, andun na po yun Hindi na yun maaano. Kaya, yun po, nagdasal na lang ako na, Lord, ikaw na bahala, binigay mo daw sa amin yan, swerte yan, at blessing yan. Maluwag ko nang tinatanggap sa buhay naming mag-asawa na, yun nga. Pero gaano po katagal na bago nyo natanggap? May cold treatment ba yung ganyan? Hindi nyo pinapansin yung anak nyo, bala ka dyan, yung ganun. Or parang nung sinabi sa inyo, umuwi siya galing Singapore, tapos sinabi, isang breakdown. Tapos kinabukasan, okay na. Opo, yun Sa na akin po. po, hindi po sila nagsasabi kasi alam po nila may Paano nyo sakit po ako nalaman? Yun na po, nagkakagulo na hanggang sa sinabi na po ng brother husband ko na yung anak natin, ganon, ganito, mas kalma pa po sa akin si brother husband kasi nga po mabait Si Papa niya Napakabait. walang galit. Wala po. Wala. Parang sabi niya po, parang nahalata naman niya. Parang hinihintay niya lang po Hinihintay ka siguro na ako. Opo. magsabi. Pero si nanay wala, hindi nyo po Hindi po napansin. nila ako sinasabihan kasi ako nga po yung Oo, yung, nervyosa, opo, parang nervyosa ganun. na ganun. So parang nung nalaman nyo, nahirapan kayong tanggapin. Opo. And then eventually, nung na-advise kayo na blessing Opo, yung marami bata, opo. natanggap nyo na po. Opo. Sige po, sige po. Hanggang sa ngayon po, tanggap na tanggap ko po Ah. talaga. Yun po yung kasama ko sa buhay ngayon. Yung kami po yung Amen. mag-partner na nawala po si Brother si Edwin, ngayon po kami po yung maglola ang mag-ano. At saka po yung number 2 brother, yung pinakamasakit. Yun nga po, yung sa brother husband ko na pandemic nga po noon, naalala ko po noon nung natutulog na po kami noon sis. May nag-text po na pabili daw po ng Sun Mig Light. Uso po nun yung backbag. Pag naka-backbag po kayo, alak po ibig sabihin ng ang bibilin. 10:30 po, umahon siya sa tindahan. Nakaano na po. Opo. Tapos po, ako po nagpapatulog si Daven. Si Shanika po talaga yung katabi ko. Si Daven po, iniwanan niya kasi gising pa. Ako po ang nagpatuloy dun sa bata na magpatulog. Tapos po, hindi pa po tulog. Siya po, nanonood ng TV, maya-maya po. Kasi po pagod po lagi yun. Nakatulog na po siya. Tapos po, kala ko po kasi tulog lang. Ginising ko na po siya. Sabi ko, tabihan mo na si Daven, tulog na. Diyan na ako kay Shanika. Nakakailang gising na po ako, hindi sumasagot. Sabi ko, pa, tulog, gising na. Sabi ko gano'n, eto na, dito ka na kay Daven. Hindi po talaga sumasagot. Nakaganon lang po siya. Sabi ko, tapos po yun nga po, nataranta na po ako, sumigaw na po ako. Sabi ko, tulong. Kasi po, dapat po sa tindahan kami matutulog noon. Nagyaya po siya doon sa baba. May bahay po kami sa baba na maraming tao na kumbaga, siguro po kung may hihingi ako ng tulong,
maririnig agad nila. So, siguro po talagang parang ano na po niya. Tapos may nagsabi po sa akin na lakad daw po ng lakad si, yun nga po yung brother husband ko na parang hindi nila alam kung bakit ganun. Ano daw po parang dura ng dura, na ikot ng ikot, na hindi mapalagay. Sa akin naman po, hindi ko naman po iniisip na, na mangyayari yung bagay na yun na kukunin siya agad ni Lord. Yun nga po, yun na, nung sumigaw na nga po ako, nang humingi po ako ng tulong, marami na pong nagpunta ang mga pinsan niya, tsaka po yung brother husband niya si Edmond, na dinala nga po agad sa ano. Pero naririnig ko po, nung hindi na siya nagigising na ano, hindi ko na po alam yung istorya, yung nangyari na, hinimatay na po ako, nawala na po ako ng mali na, yun nga po, dinala na po sa ospital. Nag-chat po sa akin, Ate Nelia, kumalma ka na, okay na si Kuya Edwin. So, di pa parang nung nahimasmasa na po ako nung time na gano'n, parang hindi ko naman po iniisip na gano'n, na wala agad. Tapos po, dineclare po nung 11 na may ano nga daw po na tinatawagan yung mga anak ko kasi nga po wala sila. Nasa giginto na wala na nga daw po. Tapos, yun na nga po, hindi ko na alam na wala na, nablangko na talaga ako noon. 3 nights na po si Brother Edwin na hindi ko pa siya kayang tignan. Nakiusap lang po sila na sabi niya marami naghahanap sa yung tao, hinahanap ka niya. But tanggapin mo na pumunta ka na kay Papa. Kasi po pag makikita ko pa lang yung ilaw at saka yung mga bulaklak hindi ko na kahit. Tapos yung pong titingnan nyo na siya pa yung nandun, hindi po ba napakasakit? Kasi po, yung tao naman po talaga na yun, hindi po talaga naging problema sa amin. Napakabait po kasi nung tao na yun. Kaya sabi nga po, yung mababait daw po kinukuha ni Lord. Opo. Pinopromote nga po. Oo, sabi, bakit? Yun daw, kasi mabait po yung mababait daw po inuuna ni Lord. Sabi ko, ganun ba? Pero yun nga po, sabi ng mga anak ko, tanggapin mo na kasi nandito naman kami. Nandito naman kami, hindi ka naman namin pababayaan. Si Papa, parang isipin mo lang na lumayo lang siya, ganun. So, yun po, yung parang unti-unti ko nang inaano. Pero hindi pa po, na ano po ako. Ayoko pong pumikit. Lagi lang ako umiiyak, hindi ako makakain. Ayaw niyo pong Parang pumikit kasi. Baka pumagaya ako. Naman nagka-anxiety po kayo. Anxiety po talaga. Oo. Anxiety po Na pag talaga. pumikit kayo, hindi rin Natakot kayo ako, baka hindi rin ako nagigising. magising. Hindi naman po ako mabait. So po, baka hindi kayo pumupunta. Kaya po, yun nga po, yung mga anak ko, sinabi niya, malakasan mo loob mo kasi nandito pa naman kami. Nandito pa yung mga apo mo. Sabi ko, kaya yun po, yung parang iniisip ko, mag-pray lang tayo. Nandiyan si Lord, hindi na tayo pababayaan. Isipin lang natin na nasa malayo lang si Papa. Ganon. Kaya yun po, parang unti-unti na po ako nag-iisip kasi kung ganon lang po ako na ganon, wala naman po talagang mangyayari. Kasi malungkot ako, malungkot din sila. Malungkot lahat, pati mga kapatid ko. Kaya yun po, nag-isip din po ako na sabi ko, Lord, tulungan mo na lang ako na matanggap ko na ganon. Yun po, thank you kay Lord kasi nga, nawala po yung comfy nun Nawala kasi ang po, comfy. Opo. Kumbaga, Nawala. nawala po yung, kumbaga nawala kami noong time na yun, kasi- wala kami sa parang kasi nga po, wala ako. Oo, Hindi po. tama, Wala po, 2021. umalis po sila Kumbaga hindi ko kaya kasi ang dami naming alaga. Yung mga anak nila nasa abroad sila, nasa amin lahat yung baby. Nandun po, nawala po kasi si Sister Mona noon, yung biyanan ko. Yun po yung nag-ano sa amin doon sa compound Doon po kami nagpe-prayer meeting noon. Nawala na rin po yung biyanan ko. So, nung nawala po si brother husband nyo, kumbaga, wala kayo sa comfy. Hindi po kami yun po Hindi yung po, time na parang nag-stop kami Opo, na ganun. wala po kaming Oo. ina-attenda na prayer meeting. Parang ganun lang. So, kaya Hinihintay lang lalong sa nahirapan bahay. po Opo, kayo. yun, ganun, no. Tapos po, ayun na po, nailibing na po yung brother husband po para pong mayor ang nilibing. Nakadami Ang daming umattend. Kasi nga po, mabait Yun po, yung time po na yun na, ano po ba sasabihin ko? Meron pong isi-share ko lang po na may nakiramay. Konsehal po ng bayan. Sabi niya ganun, ay si kuya pala yung kinuha ni Lord. Sabi niya ganun. Minsan, isang araw po nakasabayan ko yun nag-fist bump pa daw po sila na, nag-ano sila sa gate,
kumbaga meron po palang na-save yung brother husband ko. Naubos po kasi yung nasa savings niya na pangarap po talaga namin magpagawa ng bahay kasi po kung hindi po kaila brother Dodi yung bahay namin, kung sa sala ka, doon ka umupo, doon ka lang, hindi ka makakaikot dahil sa liit. So, nangarap po kami, yung brother husband ko na sabi niya na magpagawa doon, magsisikap siya, nasa abroad na may mga anak niya, na magpagawa ng bahay. Mapaayos kasi, tatlo po kasi yung anak namin. Ngayon may mga anak na hindi na kami kasya. Nangarap din po, hindi naman po masarap mangarap. Kaso po, yung unang ipon po niya, share po sila ni Sister Mona, naubos din po kay nanay kasi sa St. Luke's po. St. Luke's ba? Heart Center. Heart Center. Kumbaga, inikot po kasi ni Sister Mona yung hospital hanggang sa nakarank po ng Maynila. So, wala na pong, pag po, kung ano kailangan, go lang ng go ang si Brother Edwin. Hanggang sa, yun nga po, wala na po talaga nagawa. Kinuha na yung biyanan ko ni Lord. Yun po ulit, panibago po ulit na nag-ano po ulit si Brother Edwin. Kumbaga, nag-ipon ulit. Sabi ko po, sabi niya, hindi ko po inaano yung kung ano yung ipon niya. Hindi. Basta ako po, may sweldo ko doon sa dalawang ano ko, kay Sister Labi, kay Sister Yang na binibigyan nila ako dahil ako yung nag-ano. Okay na po ako doon. Tsaka basta kumpleto lang yung stock ko sa bahay. Masaya na ako ng sis. At yun po, may nagsabi po na merong ano si Kuya sa gate bank, tignan nyo. Baka nandyan yung passbook. Sabi niya sayang din yun. Hindi ko po kasi alam hindi naman ako yung tanong ng tanong sa brother husband ko nang yung tungkol sa pera, hindi ko po inaano yun. Basta alam ko siya yung magandang humawak ng pera, siya yung namamalengke. Kaya lahat-lahat na nga po yung sinabi nila na hindi ako napapagod sa mga ganun. Ultimo pagluluto, lahat siya. Kaya yun po, nakarating po yung isang konsehal sa amin ng bayan na i-check nyo sa gate bank kasi meron yan si Kuya. Yun nga po, na-check ni Sister Casey, no anak ko na, yun nga po, nakita nila sa kanebo, yung pamunas basahan. Basahan po, na kulay dilaw, yung pamunas po na sasakyan, brother. Yun po, nakuha nila. May nakita sila, 500,000 ba yun? Wow, may pampagawa na ng bahay. Hindi pa po. Mayroon po siyang nakuha, sa Pro-Life. May insurance po. Opo, parang lugi po yung insurance kasi 2 years pa lang naghulog si brother. Quarterly pa po ang hulog niya. Ganon, kumbaga, nalugi pa yung insurance. Opo, nakakuha po ako ng 500, sila po tigwa 100. Kaya yun po, salamat sa Lord kasi hindi siya umalis hindi niya inano yung pangarap niya, hindi niya binigay binigay pa rin niya kahit wala na siya. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigay pa rin niya yung ano. Yun po, nakita na po ni brother yung bahay namin. Okay na po. Amen. Yun ko po, ganun po talaga kumilo si Lord na may nawala pero hindi na pabaya si Lord. Kaya nagpapasalamat po kay Lord. At yun nga po, ngayon masaya na kami ng mga anak ko. Hindi na po ako mag-aasawa. Bata pa po si Mami. Hindi na po ako hanap. Basta yun po, masaya na lang kami na naglilingkod dito nagkaroon kami ng pamilya dito sa Comfy. Amen. Thank you, Lord. Yun na lang po, hindi na ako umiyak at baka hindi na ako pang maalaala. Opo, nakakatuwa po, no? Kasi yun nga maski loss of a loved one, eventually, no, makikita mo, sabi nga nila, there's always a rainbow after the rain. So, mayroong magandang nangyari out of doon sa disaster, kumbaga, kung patatawag natin siya na ganun. So, thank you kay Lord na ngayon nakakatawa na tayo, samantalang dati na-depress, na hindi ka makatulog kasi natatakot ka na ikaw baka same fate ang mangyari na hindi ka na rin gigising. So thank you Lord. Meron lang po akong na yung sharing niyo na may time na lumayo nga kayo sa Comfy. So nangyari yan kasi nung nag-abroad kayo. Tapos hindi na kaya ni nanay na magsimba, pumunta sa fellowship. Tapos paano po yung yung situation na yun? Anong nararamdaman nyo at that time? Kasi po syempre meron tayong mga kakilala, mga nakakasama sa church na 'di ba po dati kasama natin tapos ngayon parang wala. Yung nandoon din sa pinagdaanan nyo. Ano po yung na-experience nyo at that time? Nahirapan po ba kayo or may nami-miss ba kayo or
ito kasi yung convenient sa amin. Anong masasabi niyo about yung point na yun na lumayo kayo? Siguro po sa akin po, dahil ngayon nga po na active kami ngayon dito sa Comfy. Siguro po kung i-differentiate ko po siya, dahil nga po nasa ibang bansa po ako noon, siguro po, nung time po na yon, masasabi ko na hindi ako chill humarap sa mga pagsubok. Kumbaga, ngayon po kasi parang, may problema ako. Okay. Sige, may problema ako. Okay din yan kasi kasama ko naman si Lord. Si Lord naman yung bahala sa lahat. Sige lang, kakayanin ko lang. Pero nung time po na wala kami sa Comfy, hindi kami active ulit. Siyempre po, nakakapagsimba naman kami. Pero yun nga po, hindi naman siya ganun kumbaga, hindi yung talagang may commitment ka. Siguro po, ganun po na, kumbaga nung time po na yon, pag may problema po kami dinadaanan, kami din po as a family, hindi ganong kalakas po yung connection. Yung, kumbaga, hindi kami open sa isa't isa about sa problema. So, parang kanya-kanya kami ng kung paano namin i-handle yung situation. Kasi nga po, nung nasa Comfy kami, talagang kahit hindi po yung family namin, which is yung mga ka-Comfy namin sa Bulacan, at kahit naman po sa iba. So, alam po namin na lagi kami may kasama, na laging merong person na pinapadala si Lord para i-comfort kami, tsaka para po tulungan kami sa lahat ng trial. So, siguro po yun yung pagkakaiba na hindi ka at peace, kumbaga po, sa pagharap sa buhay. Oo, parang nung time na yon na, kumbaga, alam mo na malayo ka kay Lord, parang feeling mo pagka merong pagsubok, yung kasi sabi niyo close kayo pero at that time, kapag merong pagsubok, tinatago niyo rin sa kapamilya niyo. Ayun. So parang ibig sabihin, nung bumalik kayo kay Lord, mas naging maganda yung relationship nyo, mas naging open. And hindi lang nanatili sa family. Doon sa ibang mga ka-member natin. Kaya yun nga po, nagpapasalamat din po ako kay Lord dahil may ginamit siyang tao. Si Sister Gina po, nasa Japan. Opo. Na best po kung magtawagan kami noon. Nung pong wala ako noon, pinuntahan nila ako mag-asawa, galing sila sa Japan. Sabi niya, Bes, parang hindi ka na yata nagpapa-prayer meeting sa dito. Sabi ko, oo nga, Bes eh. Kasi ang dami ko pong dahilan noon. Sabi ko, Bes, alam mo na ngayon, wala na si Brother Edwin, wala na si Nanay Mona. Sabi ko, paano yung manggagaling sa Pulilan? Siyempre, dating ginagawa po kasi ni Sister Mona noon, nagpapakain. Nagpapakain po doon sa compound. Nung pong nawala na, kami naman po ang sasalo na dahil kami na po nandun. Ngayon po, ang dami kong katwiran na sinasabi na pag wala akong pangbigay ng tithes kasi hingi pa ba ako sa mga anak ko, yung pang merienda nila, syempre galing pang Pulilan, natural na kahit tubig, paiinumin mo man lang na yun nga po, sabi ni Bes, hindi naman inaano yun, Bes, sa natin. Kung wala, okay lang. Ganun nga po. Tapos po, dumating din po sa point na si Sister Gina po paalis na ng Japan. Doon dati po, yung si Sister Gina, yung pong bahay nila, doon sa tabi namin. Ngayon po, nakabili na po sila ng lupa, nakapagpagawa na sila doon. Medyo malayo po sa lugar namin ng konti. Ngayon po, kasi doon po iiwanan daw yung biyanan niya na si Sister Lita po na umaattend din po ng Comfy na kasi para daw po may kasama dahil kasama niya si Belle sa Japan. So walang maiiwan lang po yung maiiwan doon yung lalaking anak nila. Ginawa po ni Sister Gina nung umalis, pumunta sila ng Japan. Po doon ng gawain. Yun nga po, naka-assign po sa amin doon si Brother Jeff. Ngayon po, na po yun nag-start na po sila, nagpunta po sa amin. Sabi niya, attend ka mamaya, meron dadating si Brother Jeff, may prayer meeting dito sa bahay. Napakarami ko pong napakarami ko pong kumbaga, reason. Yung parang meron ako nakasalang sa washing, parang pero yung time po na yun, parang inaano din yung konsensya mo na dati ka namang nasa gawain, ba't ganun? So, dumating po yung time na Thursday po ulit, umattend na po ako. Tapos po, yun nga po, kasama na nga rin po ako nagyayaya, doon sa mga tabi-tabi. Tapos po yung time na masikip po doon sa bahay nila, Sister Gina. Ngayon po, sabi niya, baka gusto mo, doon na lang tayo sa harap nyo. Kasi meron po doon space na doon kami gumagawa ngayon ng prayer meeting. Pumayag naman po ako. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Mula nung
ginamit din po ni Lord si Brother Jeff para, yun po, dumami po kami, nawala po kami, pero binalik ni Lord marami. Amen. Nakaakay din po kami ng mga tabi-tabing sa compound doon. Kaya ngayon po, medyo madami kami ngayon doon, yung mga hipag ni Sister Gina, tapos po yun doon sa tabi namin doon ng mga, yan po, sila Brother June, si Sister Sally, yung pong dialysis patient na mag-asawa po sila. Kaya nakakatuwa. Nawala po kami, pero ang dami naman binalik ni Lord. Amen. Ngayon po, marami po Amen. kami ngayon. Kaya thank you kay Lord. At thank you din po kay Sister Cecil na matyaga na talagang inaano po Nag-i-invite. kami. Yes po, ayun talaga si Sister Cecil, matyaga po talaga yun na talagang pag po wala kami service, magsabi lang kayo, pasusundo ko kayo. Kaya yun po, salamat sa Diyos. At talaga pong pagka pinupost po niya talaga lahat ng mga kung ano yung mga problema, talagang kung ano yung pag-usapan lang, nakakatuwa si Lord na talagang may ginagamit na tao para dito po sa gawain ito. Kaya nakakatuwa magkaroon ka ng pamilya na dito sa Kumpi family. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord po. Alam niyo po, alam niyo nakakatuwa kasi alam naman natin hindi lang tayo yung dumadaan sa ganyan na parang medyo nagbabackslide, nagtatampo kay Lord, pagka nakaramdam ng pagsubok, tatalikod kay Lord. Pero isa po yun dun sa, siguro yung kapag kami po sa CSM, lagi namin sinasabi sa kanila, una, chosen na tayo. Pangalawa, since chosen ka na, kahit anong gusto mo pag-ilag kay Lord huli ka na So, pero very gentleman kasi si Lord. Iintayin ka niya na bumalik ka sa kanya. Iintayin niya na i-open mo ulit yung pinto mo para sa kanya. So, di ba nung umattend na si nanay ng prayer meeting, so, doon na talaga siya nag-umpisa na mag-work sa buhay nyo. Nandiyan na, nadala na kayo ulit, nadala na yung mga kapitbahay sa compound, nandiyan na yung committed na kayo sa music ministry, may mga roles na ginagampanan sa church. So, nakakatuwa kasi God gives us second chances. 'Di ba? At saka hindi, sabi nga natin kanina, 'di ba? Napaka-faithful ni Lord. Hindi ka niya tatawagin so kung ano yung naging kasalanan mo. God does not call us God does not call us of our sin. Hindi ka niya tatawagin na maingay, hindi ka niya tatawagin na rebelde, hindi ka niya tatawagin na sinungaling. Hindi ganun ang pagtawag sa atin ni Lord Ang pagtawag sa atin ni Lord sa pangalan natin kasi ganun siya ka-personal sa atin. Kilala niya tayo. Ganun niya tayo kamahal. So even siguro po sa mga kapatid natin na baka merong ganong damdamin ngayon na parang feeling nila ang layo nila kay Lord or nagtatampo sila kay Lord. Mga kapatid, you are very welcome na bumalik kay Lord. Sabi nga natin, 'di ba, yung kamay ni Lord, open arms na para tanggapin ka. Tayo kasi mga tao nandun, tayo yung nag-iisip na hindi ako karapat-dapat kay Lord, na meron akong nagawang kasalanan. So, merong condemnation na parang tayo na mismo yung nagpapako sa sarili natin sa krus. Although, syempre, importante pa rin na we should always keep right with God. Na hindi naman yung careless tayo na, ay, tatanggapin naman ako ni Lord, okay lang na ganito. Hindi rin naman po ganun. Syempre, alam din po naman natin kung ano yung nararapat. Pero ang sinasabi ko po, based nga po sa kung paano kumilos si Lord sa buhay nila, we can always go back to God and we can always be sure na mahal tayo ni Lord. Walang judgment. Na ang iniisip natin, sorry kasi ganito, punong-puno tayo ng guilt. Pero actually, ang dapat pala natin gawin is lumapit tayo kay Lord and magpasakop tayo sa Kanya. Mag-surrender tayo kasi kapag ibinaba na natin yung mga kamay natin, hindi na tayo naka-fight mode, doon lang niya tayo mayayakap. 'Di ba? Doon lahat ng natin matatanggap yung comfort na galing kay Lord, doon natin matatanggap yung blessing, yung pag-envelope niya sa atin, yung mga anxiety natin, yung mga doubts natin, yung mga siguro yung naramdaman natin na rejection or kung anumang pain nung nakaraan, talagang mahihil lahat yun ni Lord. Walang imposible kay Lord, 'di ba? It doesn't make it easier, but God makes it
possible. Ayan. So, thank you kay Lord. So, kung meron po kayong siguro isang representative, ayan. So, parting words na kumbaga to encourage people na to go back to God and to be committed. Sino po ba ang gustong maging representative ng family? Sige, Sister Casey Lynn. Ayun po, yun nga po, siguro kung yung feeling nga po natin na sa ngayon, kunwari, nafe-feel natin na malayo tayo kay Lord, sabi nga ni Sister, laging nagbibigay ng second chance po si Lord. So, once na na-feel mo na ito na yung calling ni Lord, lumapit lang tayo sa Kanya. Kasi si Lord, tatanggapin niya tayo. Kahit ano man yung nagawa nating kasalanan, kung marami man tayong naging pagkukulang. So, gaya nga po nung sa buhay namin ngayon, na nararanasan namin ngayon, nung naging committed po talaga kami sa pag-serve kay Lord, nawala lahat ng, yung mga doubt mo dati na simpleng bagay, nagkakaroon ka ng doubt, nagkakaroon ka ng takot. So ngayon, alam mo na may kasama ka palagi. Sabi nga, di ba, yung si Lord yung best friend natin na lagi kang may masasabihan ng lahat ng nararamdaman mo. So, ayun po, bigyan lang natin talaga ng time si Lord. Kasi dati talagang masasabi ko, pag yung tinatamad ka po talagang bumangon pag Sunday ang aga. Parang Sunday ka lang dapat late magigising. Tapos yung asawa ko po graveyard. So, Sunday parang hindi niya mararamdaman na may pahinga siya. Pero yung pag nag-serve ka pala, pag naumpisahan mo na yung pakiramdam mo, parang laging masaya, parang hindi ka pagod. Tapos parang ang dami pang oras sa buong maghapon na magagawa ka pala kapag binigay mo talaga yung time mo kay Lord. So ayun po, para maging mas stronger yung family, yung sa buhay natin sa araw-araw, kung paano natin siya harapin, ayun, maging committed lang po tayo sa pag-serve kay Lord. Amen. Thank you, Lord. So, una, mahal tayo ni Lord. And pangalawa, if you hear God's word, harden not your heart. So, wag na tayong matigas ang ulo. Alam ko naririnig na natin yung pagtawag sa atin ni Lord, anak, halika na, balik ka na. So, sumunod na tayo. Sige po, so bago po tayo yung ating closing song, siguro, closing prayer muna. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming pong salamat muli sa umagang ito. Thank you, Lord, sa pagkilos niyo po sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa napakaganda pong kwentuhan, Lord God, sa napakaganda pong mensahe na ipinarating niyo po sa amin, Lord. Panginoon, nawa po lahat ng natanggap po naming lesson, Panginoon, out of this episode, Lord God, ay hindi lang po para sa araw na ito, kung hindi mabuhay po siya sa buhay namin, Lord, and ma-multiply pa po namin, ma-share pa po namin sa ibang tao. Lord God, patuloy ka po namin wini-welcome sa buhay namin, and gamitin niyo po kami bilang inyong instrumento, Lord, and we thank you, Lord, we glorify you. Salamat, Panginoon, for everything. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Ayan. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Mahal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat ka para
kapatid. God Thank bless you you, po. Lord. Thank you, Lord.